batang maging magaling ka kapag dumating ang masakit na sandali. Nakaaway ko ang aking ama, dumaan ako sa hiwalayan at hindi yun madali. Rappers. So yung maimbitahan din ulit ako ngayon ay parang may halong nostalgia siya sa akin. Last battle ko December pa, so ayun, masaya, syempre masaya and excited. Feeling ko yun nga, mag-all out kami pareho dahil lagi din naman akong handa at lagi din naman siyang handa. Nakita ko, experience versus gutom eh. Pwede siyang maging well-rounded pero parang mas sumasandal siya sa mga technical side. Tsaka yung recently may mga flow siyang ginagawa, nakakaiba din talaga. Para sa akin, kabilang na siya sa mga, alam mo yan, yung mga terminology ng mga fans ng mga old gods eh. Medyo may halong kaba dahil sila eh, parang kumbaga new gen sila eh. So parang nandyan talaga yung gutom, yung gigil, yung apoy. Tiwala ako sa desisyon ni boss at ayun, ginampanan ko lang din kung ano yung binigay sa akin na tiwala. Salamat sa battle na to agad dahil alam ko magiging maganda to basta matawid natin pareho. Saludo ako sa iyo sa mga galaw mo. Yun, enjoyin lang natin. Sana mabigay ko yung gusto mong battle and sana ma-pull off natin parehas ng malinis at sana mag-enjoy yung crowd at maging classy. Flip Top Zoning 22 na dito pa rin. Metro 10 Pasig, pangatlong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Siyempre, pinakamalaking shoutout sa Flip Top staff at siyempre sa lahat ng Represent Collab, sa lahat ng tulong at suporta. Flip Top magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa Unhinged Ulab, 7-4, Crown Manila, IP, Linya Linya, shoutout sa High Minds, Real Jokes at syempre Black Manila. Abangan mga susunod pa na Represent Collab designs natin pero silipin niyo yung mga disenyo rin nila. Available online, mga online store din. At bagong disenyo nga pala ng Crown Flip Top. Silipin yan, available din dito sa event natin. At sa kanan ko, representing Tadsa, Cavite, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Batang Rebelde. Ako'y nakabangon sa aking kabaong-baon ng aral ng kahapon. Handa nang humarap sa mga bagong hamon at hindi na ako magpapalamon. Batang Rebelde, shoutout sa Bold's Barbecue sa Overkill Tattoo Studio. Yun. Happy birthday, Doc Panda. Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs ng buo-buo na liga, Maribel Langay, kay Ramat Toper, putang ng mga yan. Pero, sa kaliwa ko naman, galing pang Davao City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay 30. Shoutout Crown Manila, Unknown, Motos Batilig at syempre Double OG Trace. Ayan, Lower South Crips. Yeah! Nanalo ng coin to si Batang Rebelde. Pinili niya mauna si 30. Tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle ang parating. Zoning 22. Pakinggan natin unang banat. 30. Ha! Nakakita ka na ba ng burat ng Bisaya? Nilait na si Tipsy D, maliit daw yung tite. Grabe ka naman. Yung lakatan ko tol hanggang dito lang. Pero sa likod dinadaan. Putang ina mo ako laitin mo maliit tite. Promise, mararanasan mong matakot. Kahit naka-side view gamit to, kaya kitang kalabitin sa batok. Sino friend ni BR dito sa Facebook? Kasamay. Tanginan tol, laki-laking tao ang puta nag-i-story ng... Brazilian ang puta. Epic combo. Brazilian din naman yung sayaw ko tol. Pero pang Eddie Gordo. Ibang klase din to mag-English eh. Yung kalaban daw nagka full monia, kaka-practice daw sa pneumonia.
Ang lahi daw, ungol ng pokpok kasi hormone. Ano ba problema mo sa ungol, putang ina mo? Yan ay lazing obra. Sagot niya, ang sarap kasi ng ungol, tol. Talagang tastimonia. Puta, tastimonia. Motus pa hinahamon mo sa ganyan, ha? Satanas ang puta. Libog mo. Kayo mag-react. Gusto ko marinig yung pneumonia. Demonyo. Puta yan, demonyo. Ano ba kasing gagawin mo sa akin? Ay, sa di pala nakakaalam, eto muna. Gym instructor pala tong si Rebel D. At madalas nyo siyang matatagpuan sa gym ng PSP. One time nakita ko to, nagbe-bench press. Binibasic lang yung 50 kilos. Talagang ang lakas ng braso. Pero nung sinubukan niya dumbbell ng PSP, nagulat siya, o teka, ba't parang ang bigat ng kaso? Tangina, gym instructor, laban sa ghostwriter, lagay mo'y critical. Yung bars mo, literal. Yung bars ko, lyrical. Magkaiba tayo ng timbangan. Kung nasanay ka sa pounds para masabi na mabisa, pues bigat ng aking punches, pang kilos, parang pandiwa. Kaya niya daw magpaganda ng imahe na may video at clips. Ako kaya kong sumira ng imahe gamit figure of speech. Ano ba sasabihin nito? Ano ba sasabihin nito? Addict bars, lulong, yay matagal ko nang natunugan. Habol kasi neto yung majority, yung laman ng bulungan. Parang eksena sa Senadong matagal ko nang nakutuban na ipapasok yung bato para lumamang sa botohan. Wag ako! Wag ako! Kasi, wait lang ha. Kasi sa totoo lang, ang hirap ng writing process. From Bisaya, ita-translate pa sa Tagalog. Ganon ka-hassle man. Tas pagdating dito, siya daw dihado, tanginang battler yan. Pues tatamaan to ng stroke, wag mo sabihing battle lang. Aatras yung dila mo gamit sarili mong mother tongue. Bugo kay ning pisti, sa imong level pa ko nanaog at nagbisaya na ako, Rick. Ubus na yung, dyan ka ba nakasentro? May trap at concept pa? Eh di ba bobo to mag-English? Pneumonia. Pneumonia yon. Tas tugma pang engot pa. Di rin marunong magbisaya. Tumba at dedo ka. In short, di ka pwedeng maubusan ng Tagalog BR. Yun lang ang meron ka. Sige, mamiloso po ka na. Tama yung sinabi niya. Di pa ako nakakita ng burat ng Bisaya. Yun ay nakakahiya ba? First time ko makita, puta, nagsasalita pa. Intro! Hindi ba't sinabi ko kay Castillo na kung ang papel ko ay maging hasaan ng mga bagong salta dito, Enigma? Buong puso ko yung tatanggapin para sa kinabukasan ng buong liga. Kaya may up-and-comer na kumakatok sa tarangkahan ng pinakamaangas na gatekeeper. Nice try. But this dude might die pagkat ako'y nagiging God killer kapag nag-open ng gate. Might Guy. At sa mga di nakakakilala kay Might Guy, best friend siya ni Kakashi. Oo, Naruto reference. Kasi hindi ito yung gusto kong makalaban. Palitan mo, boss. Ang gusto ko yung may chakra ang isab mo. Hindi ito yung inaasahan kong third. Ang gusto kong pugutan yung ikatlo. At anong sasabihin mo? Kesyo ako yung freestyler na nag-choke? Well, sige. Pero 2 beses lang ako nag-choke. Kay Fonger at kay Deadpan. 1 dekada yung pagitan, kaya hindi na rin olats. Ikaw, kabago-bago mo sa kultura, 3 beses ka kagad nag-choke. At lahat yon kay Jonas. All 3 rounds choke ang puta. All 3 rounds choke ang puta. Eh yung audience nun, nagbayad ng ticket para makinig ng mabigat na lines. Tapos bigla kang mananahimik at wala kang nabigkas na rhymes. Kamag-anak mo ba si Chito? Kasi bigla kang nagkaka-Miranda rights. Pero, nag-predict ka rin ng angle ko, ganyan din ginawa mo kay Saki eh. Pero hindi ka naman talaga, pero wala akong nasabi sa mga pinredict mo, tol, palpak, isa kang mangmang. Hindi ka advance mag-isip, tol, sadyang ganyan lamang talaga ang mga addict na paparanoid sa iniisip at sasabihin sa kanila ng ibang nilalang tulad ng tunay mong ngalan na third DTH ka na sa simula pa lang.
Pero paano ka naghanda sa gabing to? Huwag mong sabihin sa aking 4 na linggo kang nagsanay, nanahimik. At lahat ng panlalait inipon mo, pues dapat mas nagsanay kang manahimik bago yung bibig mo ipatikom ko kasi walang sense sinasabi nito. Tulad kay Katana, siya daw, bumento pa sabi niya, usapang mano-mano, sa punches mananamlay. Ito yung pang twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Analyze nga natin mga pre. Okay, kasi siya si third na sumali ng pang twice na magiging once upon a time. Countdown bars parang si Tipsy D. So feeling mo, henyo ka na niyan? Once upon a time, once upon a time. Oo nga no, kasi pagkatapos nun sa isa buhay, naging kwento ka na lang. At anong sasabihin mo? Na matagal na ako dito pero wala akong na-impluensyahang battle MC? Kung ganon, itigil mo na yung pagtalak mo. Gusto mo ng countdown bars? Itong si 3, twice nang nalaglag sa first round ng isa buhay. Malinaw na sumusunod ka sa yapak ko. I'm proud of you, son. Pero pansin nyo, pareho kaming wala sa tournament. Pero alam mo, pinagkaiba natin pare. Ako tumatanggi sa imbitasyon, ikaw hindi na pinasali. Busy kasi ako sa Call of Duty Mobile mga pare. BR plays BR. Battle Royale ang palaging nakasalang sa aking gaming session. Ba't ko yun nasabi? Wala. Para lang alam niyang sanay akong mag-shoot ng third person. Kaya, bawal close range? Well, okay lang kasi my aim's tight. Wala kang takas lalo pag nakatayo ka lang dyan sa stage in plain sight. Dito sa ring, swak sa tree, yung tira ko kahit malayo. It's game time. At may crowd reaction sana yon kung kasing puti ko lang si Saint Ice. Pero okay lang, kasi kahit maraming hindi naniniwala yung sarili, patuloy kong inangat. Talunan sa isa buhay, veteranong walang napatunayan, hindi pinalakpakan kay Shei, lahat yan ay hindi naging sapat. Pasensya na, pero anumang sabihin mo'y hindi yan tatago sa aking balat. Walang pa kay anumang pambabatikos ang sa akin ay inyong iharap, kaya nga binansagang batang revirgin kasi I don't give a fuck! Ayos din no? Nagpapaawa yung putang ina. Grabe ang corny. Yung burat daw ng Bisaya nagsasalita. Grabe yung pusi sa Luzon no? Naka-hoodie. Tsaka hindi naman talaga malakas to Yung freestyle niya kanina, yun ay hindi ko rin naman pakay. Sabi niya sa yung gatekeeper na nandun sa Naruto, pwes, ibahin mo ako magsanay tol, tupok yung kilay mo. Zoning 21, tanda mo pa? May blanco sa poster, kaya excited yung marami. Kala namin si Apex, o si Balakid, o may comeback na mangyayari. Tas lumabas tong putang inan to. Na-stress yung mga tropa tol. Yung emosyon nila nadali. First time kong makita nun si K-Ram andun sa gilid ng bababae. Buti na lang talaga lumabas si Sir Shei. Pinugutan siya mamen. Round 1 pa lang, exposed agad na yung Mia Sunin daw ay insomnia. Ginulo lang ng praning. Isipin mo tol pinag-alter ego ka ni boss. Binigyan ka pa ng Shei para lang tuluyang mahalin. Ang masaklap, naging insomnia ka na't lahat. Putang ina mo, tinulugan ka pa rin. Nagdrama pa. Parehas kanina kung kasi puti ko lang si Saint Ice. Kung nag-champion lang ako ng isa buhay, di ko mararanasan tong gantong hate, ha? Pag champion ba ng isa buhay, akala mo happy na yung moment? Kilala mo si M-Site? Minumura pa rin yun sa comment. Ang ina neto. Paano ba naman, boss? Veterano to, tinugma niya yung I'm happy sa damn gagi. Damn gagi! Familiar ka ba kay condolence sa chocolate? Pues magagaya to kay Zaki. Gagawin kitang test dummy. Kakalad ka rin kita sa multi at ang QC have abi. Di uubra yung train of thought kahit mag-MRT o LRT. Off the top tong Swanton, bam! Ipaparanas ko, Jeff Hardy. Kukuhanan ng panalong di mabibito ni Steve Harvey. Sigaw ng crowd tol, let him cook. Tas natapat ka kay Chef Ramsay.
Lagyan ng X ang kanyang edge, sakto yung specs niya pang bench body. Tipong guest ka sa sex party, tapos host mo si Ted Bundy. Yung gutom ko sa battle rap, katumbas ng debut ko kay Class G. Gamit bolo, pugot mong ulo, magiging logo ng Versace, boy. Ipapamukha lahat ng tama. Everything is nasty. 50-50 yang I'm happy. Hanggang sa di na makontrol yung facial reaction, anin mo'y nagka-Bell's palsy. Tanginang yan. Tapos tutungahan mo ako, sasabihan mo ko, ikaw yung gatekeeper dito sa liga. Tapos yung ulmahan mo pambadang, tumanda ka na, dekada ka na dito, itong pagtugma lang di mo alam. Tangina nito, taste your own medicine, boy. Walang border ang angle. Hindi ako manda na cancer na sa round mo, mambabader. Sulat daw niya ay reseta at kailangan daw pag may battle. Pis wala akong pake sa reseta kung suntok ko'y over the counter. 1-to-1 tong naka-rhyme scheme, tas yung topic, loud and pro. Kung nagawa mong matrap si Manda sa akin, basag yung outer jaw. Boy, you will pay the price. Di masasalba ng voucher to. Ngayong sunod-sunod na punch, puta, magpapanik yung counter mo. Wait lang. Uwaw eh. At just to make it clear, bago sa magribat, sinadya ko lang mag-rhyme scheme, kahit predictable, para atensyon niya ay hatakin. Ako na rin mismo ang tumapak sa bawat trap niyang nakahain. Yung pag-post kanina, para lang ipaalam sa kanyang mapanormal man o cesarean, may kalalagyan ka sa akin. Hindi lahat natatapos sa delivery, tol. May postpartum ka pang aalalahanin. Third D, ano yung nababalitaan kung nasa motos ka pa lang, may sinusulatan ka ng flip-top MC? Itong mukhang to, Ghost Rider, sa sobrang payat mo, ang kamukha mo, yung bungo ni Ghost Rider. Alam niyo kung ba't siya payat? Kasi di ba may mga diet na pescatarian, merong vegetarian. Si Third D, alam niyo kung ano? Wala, tang-inang yan. Puro kasi battle inaatupag. Kaya yung braso, simpayat lang ng bote ng ketchup. At imbis na mag-breakfast, inuuna pa niyang mag-4-bar setup. Tarantado ka din eh. Pero dahil doon, yung karir niya patuloy sa pag-usad. Battle sa motos, yung bagong liga sa Davao na Turil, at pati na rin sa Taiwan. Naks, ibang bansa na yung nalibot. Bilis magkabisado ng bars, pero sa pagkain, ang dali ding makalimot. Kaya imbis maging heavyweight, naging underweight. O sa timbang kita binabatikos kasi ang dami mong ang movement, kulang ka naman sa kilos. Tapos sinasabi mo, binigay na sa akin si Sheyi. Ang tanga mo doon. Secret battle nga eh, di ko alam na si Sheyi yun. Pero naalala mo to, mula video bat, motus, tryouts, 1 minutes, labis na ng baon. Kaya fuck 12-month bars ni Mot, nagawa ko yon sa loob lang ng 1 taon. Ano? Fuck 12-month bars ni Mot kasi nagawa mo yun sa loob lang ng 1 taon? Feeling mo ba mas mabilis ka na nun? Third D, ang 12 months ay literal na 1 taon. Wala bang kalendaryo sa inyo? Tapos battle niya kay Rick Hinaro, porkit may nabanggit yun na disaster, winordplay niya yung akala may dad sa kalamidad. Akala may dad, naging kalamidad. Tanginan to ang nerdo. Idol mo nga si Six Threat, no? Kasi parang may sipon kayo pareho. Tangina, kalamidad. Eh di ba may anak ka na? So isa ka na ring dad. Eh bakit sa pagrespeto ng ibang pamilya, ikaw ay walang kapasidad? Kaya hindi ka makikita bilang bayani ng sarili mong anak kasi nga walang kapasidad. Tangina, motos. Ako ang godfather ng motos, tanga. Tangina. Na atin mong mandamay ng sirang pamilya at nawalan ka ng dignidad, mas inuna mo yung mabababaw na personalan kasi yung malalim na bara hindi madignidad. Uy! Motus! Naalala ko tuloy yung battle mo kay Dave Denver. Si Dave Denver daw pumunta ng dentista. Tinanong kung pasta. Ang sinagot, carbonara. Pasta? Carbonara? Al dente. Anong feeling mo? Sumagad ka doon sa creativity? Eh yung pasta at carbonara na joke, naririnig ko na yon mula nung 1863.
bobo. Tangina. Tapos piling diamante sa underground, kung may perfectong example ng overrated, ikaw yung example talaga. Piling diamante sa underground, tapos marmol lang pala. Kasi kung sa moto stop notcher ka, sa flip top hindi. Patunay yung huli mong panalo. 3-2, split decision. In short, pasang-awa lang to. Kaya kung tong passing lang, ngayon patay ka sa bahay ko. At anong pangalan ng grupo nyo? Unknown? Huwag mo nga akong daragin. Underrated king. Wala nang mas unknown pa kesa sa akin. Oo, hindi kilala. Pero gustong makalaban ng freestyler na tarantado at nung hindi nagsasando na Diyos. Pues sa flip top nyo ikamada, hindi yung sa ibang liga kayo tatagos. King of the underrated, ika nga ni boss. Yung ligasiya ko hindi magtatapos. Sa flip top ako medyo nakilala, kaya sa flip top din ako medyo malalaos. Tangina, no? Feeling pretty pa tong si Mamen. Kala niya maganda yung hangarin. Medyo, sakto nga, parang medya kasi 50-50 ka sa akin. Tsaka, ginagamit mo lang yan, yung mga tunog motos. Grabe naman kayo. Ano ba yung kalendaryo nyo, late? Bakit pag MC galing sa motos, pag yun binanat, nang-hate? Oh. Tanginan to, marami pang sinasabi, ginagamit pa yung crowd. Sakto nga ako nga yung Ghost Rider kasi umaapoy ang kada round. Tsaka di daw nagbe-breakfast. Tol, solid naman yung punch. Kaya magugulat to sa simpleng racket ko na parang tinamaan ka pag lunch. Ano pa ba? Ano pa ba sinabi nito? Alam? Akala ko ba magaling ka mag-freestyle? Ang masasabi ko lang, weak to buy. Wala pang kapasidad. Pues manghihina to kasi sakto may kryptonite. Kryptonite! Puta, pag sa kanya, malakas sa akin. May... naman ngayon, di ba? Wait lang. Sorry. Isa pa. Tangina, nawawala ako. Ang problema ako, hindi ikaw. Tinutubigan ko lang ng tinutubigan kasi yung performance nito hilaw. Familiar ba kayo kay Fonger? Welcome to my place. Tinalo siya nun. Ako nag-choke lang kay Jonas, tinalo siya ni Fonger. Gamit accent na pantupak. 5-0 din ni Cripley, partida ha. Nagpa-Gcash pa yung kumag. Pag sa Cebu di ka manalo, pero di na para pa magulat. Sa kasaysayan nakasulat na tong rebelde ay paulit-ulit na mamamatay sa gubat. Tinalo din ni Sibil. Tas tingin nyo maiisahan ako? Insulto naman kung titignan. Paano ako tatalunin ng isang rebelde kung di nga umubra sa sibilyan? Tinanong ko ni Sir Luni, bakit batang rebelde? Nagkasagutan kasi kami ng airmat ko, kaya ayun, naisip ko kagad yung rebelde. Emotional. Boss, tanong lang, may galit ka ba sa akin? Meron daw. Kaya pala, para niya akong binanlaw sabay itutupi. Binigyan niya ako ng kalaban na may rebelde sa pangalan. Alam mo namang sa Mindanao ako uuwi. Tol, linawin ko lang sa'yo, yaha. Yung tunay na rebelde, lumalaban para sa kalayaan. Ikaw nagre-rebelde lang sa oras na mapagbawalan. Isang batang nagtatantrums na kala mo may nalalaman, hindi ka naging rebelde, nawalan ka lang ng galang. Rebelde. Mahiya ka sa tropa nating napusasan. Nung korupsyon ay hinalukay. Mga bangkay ng nakibaka na sa kalsada hinandusay. Ibang tao kumakarakter dyan sa kwento mo. Yun ang sampal na di katunay. Nagawa mong ipangalan, nagawa nila Vitrum isabuhay. Pero hindi ka naman dapat magiging ganyan eh. Kung nakinig ka lang sa airmat mo, di mo i-wordplay yung full moon niya. Bibong praning. Kung nakinig ka lang sa airmat mo, di mo iboboto yung Picos machine. Nung sinabi niyang, huminto ka na sa rap, nakinig ka na lang sana. Di na para magtanong, kasi kung nakinig ka sa kanya, di kita binabadibag ngayon.
Ano ba kasing accessible na angle sa'yo? Duterte? DDS? Yan ba yung laman ng kada berso? Gusto neto maging M-Site versus Plaridel Part 2? Yun ba yung nabubuong konsepto? Ulul! Ginagamit mo lang silang kasangkapan, di ka talaga supporter ni Robredo. Kasi rebelde ka, tangina mo, wala kang pakialam sa gobyerno. Dating rebelding naging kakamping, kala mo nakakabilib ka. Ulul, normal sa rebelding lumipat ng kampo pag nagigipit na. Pero ang pinakarason kung bakit siya nakikiganto, wini-weaponize na kasi yung fans para yung punch mas madiin niya. At alam niya kasing yung simbolo ni Lenny ay pwedeng maging armas pag tagilid na manggagamit ang puta. Kesyo, fuck the government. Dapat sa mga buhaya, pahigain yan sa kalsada. Ipako sa cross, buhusan ng kumukulo na graba hanggang balat malapnos. Tadtadin sila ng bala, sabay mag-adyos, bubutasan yung buhaya hanggang maging crocs. Buhaya, Crocs. Butas. Huwag na kayong mahasel, tamang freestyle lang. Kaya nga tsinelas kasi nga sleeper battle. Cause me, I'm from Davao, and I also made Davao. Yan yung napiling referensya. Hindi po to DDS versus Pinklawan. Para to sa kapatid naming na maiapat na buran niyang eksistensya. Sigaw ng Mindanao hustisya, sa aking sining pati obra. Kunin niyo tong bata, ibalik niyo si Paterbonia. Kasi, kita niyo naman, tulog yan sa akin ngayon, nakadurag ka pa tol, durog ka sa akin ngayon. Tsaka, isipin nyo na lang ha, taga Cavite ka pa naman din. Taga Cavite ka pa naman din. Anong saysay ng pagpapaiwan ni Goyo sa pasong terad kung sa peligro ka lumapit? Walang ingay sa iyong likha na natiling tulala sa industriya na mapanganib. Tung musmos ay madadagit bago ka umuwi ng tansa. Mararanasan mong makawit. Hindi ka pwedeng maging bata kung kakaharap ka sa mga balakid. Freestyle. Ina, pinipilit pang magrebat, kaso ang bobo mo tol. Ghost Rider, umiikot yung rounds. Ulul, ang ginagamit nun, motor. Rounds ang puta. Round 3 game? Outdated na daw yung estilo ko. Yun ang sabi ng mga vulture. Pero hindi ba't kabilang ka sa bagong henerasyon na siyang kinabukasan ng ating culture? Kaya paanong napag-iwanan yung estilo ko sa nakaraan kung sa kasalukuyan ay hinaharap ako sa mga future? Kaya galingan mo, hindi yung kada babattle ka, sasabihin mong adik ka kahit hindi totoo. Puta, para makapag-wordplay ng batak, durog, bato, sasabihin mong adik ka, yung galawan mo sobrang wrong, sir. Pero gets kita kasi minsan ginawa ko na din yan kay Fonger. Pero ako isang beses lang, ikaw kada battle hanggang kay C9, ginagawa mo yan. Man, that ain't good. Kada battle, ginagawa mo lang yung exact same move kasi paulit-ulit lang sinasabi nitong tree na parang I am Groot. And I am shook. Kasi napanood ko yung video reaction ni Jonas kasama si M-Site. Nakalimutan ko kung kaninong battle eh. Basta sabi ni M-Site doon, si BR parang di ko pa nakita na may pinandilatan siya ng mata. Ako, wala pang pinandidilatan ng mata? Talaga ba? Oh, pinandidilatan ko tuloy bata mo, Site. Masaya ka na? Nakakainis ka eh. Kaya dahil dyan, ako'y dagli ang aatake, simbilis ng kidlat. Yung estudyante at guro sabay na mamamatay sa isang iglap. Sobrang bilis ng pangyayari ni hindi na sila nakapikit o kahit lamang kumindat. Kaya hindi lang yung Site, pati itong kanyang third eye mamamatay ng dilat. O di ba? Di mo na kailangan pang sindakin sa tingin para lang kitilin ng iyong opponent, sir. Di mo kailangan ng killer eye kung ikaw ay killer kapag gamit mo ang pen. Nakakatawang yung hindi ko pinandidilatan ng mata yung kalaban pa ang naging eye-opener. Mukha kang baklang foreigner. Puta, pero may battle nga pala si M-Site mamaya, no? Dali ako sa rebuttal dyan, aray ko. Sino nga ka-battle nun? Si Saint Ice? Yun ba yung kumu-call out sa akin nung nakaraan kong laban? Porkit wala ako sa venue, lintik mo ako angasan? O, andito ako ngayon. Sasabihin ko sa'yo, harap-harapan, na deep inside, gusto na rin kitang makalaban. Bading.
Sayang, kasi ikaw sana ang kasano ko sa entablado ngayong gabi. Nung lumabas nga yung poster at nalaman kong si M-Site ang kalaban mo, B, napakanta na lang ako ng That Should Be Me, punching your head. Tangina, pero sa totoo lang, si St. Ives ayoko siyang pugutan kasi malakas ang ticket sales at hatak niya sa mga tao. Ayokong mabawasan yung income na pwede niyang maibigay sa aming amo. Kaya boss, kung ayaw mong mabawasan ng kita, huwag mo sa akin siyang ibigay. Yan lang ang aking mapapayo. At itago mo sa akin yung eyes mo na parang ikaw si Randy Santiago kasi babakbakan ko lang yung... Ay, andyan ka pala. Epal ka kasi. Ito ay date night namin ni St. Ives, pero gugulong ka pa rin pa uwi dahil yan ang aking best skill. Kita niyong sa third round, si third D, ginawa ko lang third wheel. Hoy B, hoy third D, gandang hari. Kawangis mo si Rustom Padilla sa pelikula na Mista. Ngayon makakatikim ka ng mabigat na pressure, parang si Crazy Mix yung masahista. Usapang angle, perfect shot, parang mga kuha ni Ma'am Ninya. Itong suntok manunuot, kaya tong puro sanggal lang mabubugbog. Ako'y malaali kung usapan linya-linya. Ali? Sanggalang? Linya-linya? Ulol! Hindi ako si Tobey Maguire na sa pagkone-konekta ng mga linya ay magaling. Pero kung usapang punches, ako si Peter Parker na palipat-lipat ng building. Sa sobrang dalas ko mag-swing. Oo, sa sobrang dalas ko mag-swing. Kaya kakain ka ng kamao. Sa sobrang dalas ko mag-swing. Sorry. Kasi siya'y kakain ng kamao at naparami yung swing. Dahil ako'y negosyanteng galante, kaya huwag ka nang magulat, Brad. At kahit hindi ka vlogger, tong ibibigay ko may dagdag, kaya bagsak. Knockout, magiging sideways yung kanyang point of view. At hindi porket tagilid na sa akin tong 3 ay makakatikim na siya ng W. Time, pack you. Zone 22, Batang Rebelde versus 30, mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 4-1, mag-iay tayo lahat para ay Batang Rebelde. Shoutout kay 3D, shoutout sa Flip Top, kay Kuya Kevin. Yun, shoutout nga pala sa pamilya ko, sa mama at papa ko. Yun, thank you. Sorry, bakit? Yung asking nga pala, syempre, binoto ko si BR. Bali, ito yung si 3D, bumibelo lang ng jobs muna para sa simula. Yun, sa kalagitnaan, dahan-dahan ang pumapasok yung mga suntok. Maganda din yung naging ender. Si BR naman, nabasa niya yung mga sasabihin ni 3D. Saktong pangalawang banat siya. Ganda ng mga punto, may talas. Kaso yung landing, yun, hindi pa ganun kadiin. May didiin pa. Bilang panapos, pumasok pa rin yung mga pumupuntos. Gaibla lang sa akin, round 1 binigay ko kay BR. Second naman, si 3D, yung insomnia niya, yung tinulugan, malakas yun. At saka yung presensya, talagang lalo na sa delivery. Tapos nagkaroon pa ng crowd connection. Maganda yung latag ng mga reference. Nababalik niya yung ibang mga linya na tapos hinahalo niya sa mga lines niya nang hindi masyadong halata, parang kasama sa pyesa. Ganun din naman si BR. Yun, binali yung mga linya, nakuha yung momentum. Linis ng performance nandun. Ganda ng parody ender. At yun nga, yung third binigay ko kay BR kasi nakikita niya yung round 1 niya. Nandun yung talas, pas naging madiin. At saka nung third naman ni 3D, nawawala-wala. Pero yun nga, nung nakabalik ng konti, hindi na ganun umangat. So sakto na lang. Kaya nakuha ni BR yung momentum sa 3. At saka yun, BR 1 and 3. Yo, isa ako sa bumoto kay Batang Rebelde. Bale, round 1, malakas naman parehas pero ibibigay ko slight edge kay Batang Rebelde dahil malakas yung pambungad niya na rebuttal. Tapos 2 and 3 yun, Batang Rebelde. Shoutouts kay 3D. Yo, Tay, ako yung mag-isang bumoto kay 3D. Para sa akin yung laban na to is 2-1. Bawat rounds, pwede silang parehas manalo. I mean, parang tabla, pero may mga pamantayan o atake akong sinusukat. So yung round 1, binigay ko siya kay 3D, pero konting-konti lang. Tapos yung round 2, binigay ko naman kay BR. Tapos sobrang lang talaga, sobrang gahibla lang din. Tapos yung naging deciding factor ko yung round 3. Para sa akin, mas tumodo dun si 3D. Tapos marami naman nasayang na linya kay BR. At parang kinonek niya lang yun dun sa third wheel. Nagustuhan ko yun. Pero yun nga,
para sa akin sa laban na to, 3D yung boto ko. Pala si Cripley, grabe yung mga judge ngayon, lagi may mga cellphone. Pero sa tingin ko, yung round 1 nila tabla, pero 2-3 malinaw na nakuha ni Sir Batang Rebelde yun. Parehas silang sobrang kulit nga kasi parang parehas sila nag-predict ng mga kanya-kanya nilang iaanggulo sa isa't isa, pero parang mas sumakto yung ginawa ni Sir Batang Rebelde kasi ginawa ni Third yun yung nung first round tapos parang hindi umepekto nung ginawa na ni Sir BR, parang doon pa siya umepekto. Tapos pakiramdam ko siguro hindi din umepekto yung freestyle na ginagawa ni Third. Saka feeling ko, tingin ko lang bilang battle MC, parang mali sigurong sabayan mo dun si Batang Rebelde kasi parang pinanganak yata yun, nagpe-freestyle na yun eh. So, dun, feeling ko hindi umubra yung sugal na pero gets ko yung ginagawa niya, Parang gusto niyang iwan si Batang Rebelde sa iba't ibang, parang sa kung saan pinakamalakas si Sir BR, pero para sa akin, hindi siya umubra ngayong gabi, yung ginagawa ni 30. So, 1 tie, 2-3, Batang Rebelde. Ayan, sa round 1 pareha silang nagpapainit pa pero sa tingin ko mas umusad ng bahagya si Batang Rebelde. Tapos mas less kasi yung dead air ni BR sa round 1. Sa round 2 naman, maraming punches si 30, sunod-sunod, pati ender niya nilagyan niya ng laman. Pero mas gusto ko yung motos reference ni BR tsaka yung karakter niya na nilalait, yun yung ginawa niyang weapon. So plus points sa akin yun. Halos tabla pero sa pagiging subjective, BR pa rin. Freestyle sa gitna, plus style points kay 3D pero double-sided blade kasi yun eh. Pwedeng mangyari pag hindi ka handa, sa'yo babalik yun. So 1, 2, 3, binoto ko BR. Nakilala si Kuya BR sa mga pasingit-singit na mga rebattles sa gitna ng rounds niya. So nag-take ako ng risk and I don't think na naka-apekto siya ng maganda. Diba? Yun naman yung goal ko eh. Kesa sa mag-stay ako sa kung anong skill level ko ngayon, mas tinry ko na lang mag-take ng risk. Kung magkamali man, at least alam ko kung anong i-adjust. Yan. Walang ingay sa iyong likha na natiling tulala sa industriya na mapanganib. Tung musmus ay madadagit bago ka umuwi ng tansa. Mararanasan mong makawit. Hindi ka pwedeng maging bata kung kakaharap ka sa mga balakid. Freestyle. Overall, feeling ko solid pa rin yung napakita niya. Yun lang, di naman din talaga maiiwasan yung mga ganong pagkakataon na may dulas-dulas kahit gano'n ka ka-ensayado. So yun, masaya lang ako dahil na-perform ko siya ng maayos talaga. Na atin mong mandamay ng sirang pamilya at nawalan ka ng dignidad, mas inuna mo yung mabababaw na personalan kasi yung malalim na bara hindi madignidad. Uy! Isa lang yung pinaplano ko, kausapin si boss at manghihingi ako ng battle at ibabalik natin yung, alam mo yun, yung, andun naman yung gigil eh. Siyempre, comes way around, alam mo naman yun, hindi naman natin mapipredict lahat. So yun, hihingi ng battle siguro, pambawi. Ayun, yung mga music pa rin, pasundot-sundot ng isa. Meron akong upload nung nakaraan sa YouTube tsaka nasa Spotify siya. Title niya Paghilom. So, spatan nyo lang. At merong mga iniipon din para yun nga yung album na hindi pa rin matapos-tapos talaga. Dahil syempre sinasabay natin sa ibang mga laban ng buhay. Pero yun. Ayun, syempre maraming salamat sa pagsuporta, di lang sa akin, kundi sa mga kapwa ko MCs, mapabago, mapaluma. Maraming salamat sa inyo at syempre, suportahan nyo yung mga MCs inside and outside sa mga ginagawa nila. Yan. Sa mga sumusuporta sa akin at nanonood sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. I really appreciate you guys. Subscribe lang kayo sa YouTube ko. Check nyo ako sa Spotify. Salamat sa inyong lahat.